Kahapon ko 'to nakita, itong post na 'to. Teddy Casino. Nagkakalat na naman ng kasinungalingan na 'to si Teddy Casino. Bago natin na pag-usapan yan, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Okay. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa Sendwave ng wala pong remittance fees, mga kutsero, no? Diretso po yan sa Pilipinas. Napakaganda po niyan. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app. Pag-download nyo po ng Sendwave app, mga kutsero, i-register nyo yung bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At mga kutsero, no, sa inyo pong unang padala. Huwag niyo pong kalimutan, mga kutsero, sa una niyong padala. Kapag ginamit niyo po si Sendwave, gamitin niyo na rin po yung aking promo code na Coach Jarrett para makakuha po kayo ng $10 free credit. So, ayan po mga kutsero, no? Gamitin niyo na po yung Sendwave for all of your remittance needs. Huwag niyo pong kalimutan, wala ho yung remittance fees. Ito sabi niya, since 1986, every administration as in all have predicted the end of the NPA, but it never happened. Why? Because the roots of the armed conflict, underdevelopment, and massive poverty, gross inequality, injustice and impunity, corruption and abuse, oppression, remain. Ayan ang sinabi niya. Hindi rin masusugpo ang NPA hanggat nandiyan daw ang underdevelopment, kahirapan, inequality, injustice, impunity, corruption, and abuse and oppression. Yun daw, hindi na titigil ang NPA. Hindi ba pwedeng kaya ang tagal na nandiyan ng NPA dahil kayo mismo ang nagtutulak sa mga tao na maging miyembro ng NPA? Hindi ko alam kung nagpapabibo ngayon si Teddy Casino kasi patay na si Joma, so wala na silang wala na silang pinuno. Basta mga kutsero, ito lang ang sabihin natin. Kapag ikaw ay nag-aid at nag-abet ng terrorist activity, tulad ng ginagawa ng mga NPA, damay ka doon. Kasi unang-una, I've never heard of any administration say na tatapusin namin ng NPA. Wala akong narinig na ganyan. Except for FPRRD. So, I don't think it's because of all of these things. Kasi, marami namang mahihirap na hindi NPA. Kung kahirapan talaga, kung kawalan ng hustisya, dapat lahat ng hindi nakaka-experience ng hustisya, nag-NPA. Kung corruption and abuse, or oppression, dapat lahat na nakakaranas niyan ay nagiging NPA. Kaso, hindi. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao naniniwala sa kalokohan nyo dyan, Teddy Casino. Hindi kailangan maging NPA ka para ilabas mo ang galit mo sa underdevelopment, inequality, injustice, impunity, etc. etc. Kasi marami namang nakaka-experience ng ganito ng hindi NPA. Ngayon, mga kutsero, bakit kaya hindi masawata ng mga nakaraang administrasyon ang NPA? Ito yung kamamatay lang. With the CBP, NPA, NDF finally leaderless, it's time for local communists to give up their lost cause. So mga kutsero, ang bumubuhay po talaga sa CBP, NPA ay hindi po yung mga sinabi ni Teddy Casino, hindi po yan. Ang bumubuhay po dyan si Joma, patay na yung mama. So ngayon, saan sila kukuha ng suporta nila? Wala na yung utak. Actually, whether you like it or not, si Joma is somewhat a quote-unquote genius pagdating sa terrorism. Pagdating sa terorismo. Kasi 50 years niya na sustain yung kanyang kabalbalan. 50 years, grabe. But wala na si Joma. Deads na. So, ito talaga yung totoong kwento dyan. What happens now to the CBP, NPA, NDF with Season Gun? A successor is certain to appear, but whether that individual can lead the local communist movement in these modern times is very uncertain. Wala na, mahirap na yan. Hindi na kayang yan. Gawin mo yan. So una, yan yung nagpalakas sa during that time ay Joma. Pangalawa, pa yung tumulong para tumagal ang NPA sa Pilipinas? Ito, si Cory Aquino. President Cory Aquino was responsible for keeping local communism alive after she seized power in February 1986 and ordered the release of Season, detained during the Marcos administration. Actually, dapat panahon pa lang ni Apo Lakay, dapat noon pa, wala na yan. Kasi halos ubos na sila pagdating ng martial law. Halos naubos na ang NPA nung panahon ng martial law. Tapos, di nagkaroon ng power grab dahil sa CIA. Syempre, alam naman natin yan. Si CIA nag-power grab sa Pilipinas. Akala nila makokontrol nila lalo ang Pilipinas kapag si Cory Aquino ang nagtatag o naging presidente. Tinulungan lang si Cory, nagpauto sila.
So yan, si Cory Aquino. O bakit may Cory Aquino dito? Kasi nga, isa po sa mga tumulong magtatag ng CPP-NPA ay si Ninoy Aquino. Kung napanood nyo po, mga konsero, yung Ako si Ninoy, both films, Ako si Ninoy at yung Martyr or Murderer, yung mom, kukumpirma ng parehong pelikula na yan na si Ninoy ay kasama sa nagtatag ng NPA. Hindi lang yun, pinagamit pa niya ang Hacienda Luisita na maging kuta ng NPA during that time. According to CIA files, kaya ginawa yan ni Ninoy para siya yung maging makapag-power grab during that time. Ngayon, syempre, bayad utang na loob si Cory Aquino kay Joma Sison. Bakit? Kasi kung walang Joma Sison, walang matatanggal na Marcos. Si Ninoy mismo ang may gusto na magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas para siya yung kukuha ng kapangyarihan sa Pilipinas. It is what it is. Yan. Kaya during the administration of Cory Aquino, pinalaya niya lahat. Pinalaya lahat ng nahuli. O di lalong lumakas ang CPP-NPA. Kasi baliw-baliw din to si Cory Aquino. Hindi siya marunong magpalakad. O di yung mga nasa kanayunan lalong nauto ng mga NPA. Di lalong lumakas. Tapos ang naging quote-unquote solution nila is peace talks. Pangatlong problema, eto. Third in the line of discussion is the University of the Philippines. The premier university of the Philippines ay siyang naging recruitment hub ng CPP-NPA. Si Joma, hindi siya nagpalit ng formula sa kung paano palalawakin at paano patatagalin at paano palalakihin ang CPP-NPA. Simula umpisa hanggang siya ay mamatay, hindi ho siya nagbago ng formula. Start the recruitment from the universities of the Philippines. MSA, hindi lang UP Universities of the Philippines. Mga universidad sa Pilipinas. Di ba nag-umpisa siya sa UP? Professor yata siya or lecturer sa UP. Tapos doon siya sumali sa PKP yata, Partido Komunista ng Pilipinas. Yan, tapos nagkaroon ng breakaway group. Yung breakaway group na yon, doon niya tinatag yung Communist Party of the Philippines, CPP. From its very beginnings in 1960-something, 67, 68, hanggang 2023, up to present, yun pa rin ang strategy ng CPP-NPA. Saan sila kumukuha ng kanilang mga recruit? Sa mga universidad at saka sa mga kanayunan na hindi nakaka-experience ng development. Kaya yung national peace talks, hindi ho siya umuubra. Bakit? Kasi etong sila Joma, sa tulong ng kanyang mga NDF representatives sa mga universidad, nang uuto sila, nang be-brainwash sila ng mga kabataan para ipasok sa NPA. And itong mga bata na to, napakadali nilang hubugin. Bakit? Very idealistic. Lalong-lalo na yung mga taga-UP. Bakit? Kasi karamihan sa kanila mga scholar na naka-experience ng kahirapan sa buhay. Kaya kapag tinuruan mo, sinabi mo, ang sanhi kasi ng kahirapan mo, nung ikaw ay lumalaki, yung kahirapan mo, ang sanhi niyan ay ang korupsyon sa gobyerno. Ang sanhi niyan ay ang imperialistang Amerika. Kaya hindi ka makaahon sa buhay. Yon. Tapos sa mga nayo naman, ganun din ang litanya nila. Sasabihin, pinapansin ba kayo dito? Mga magsasaka, inaalagaan ba kayo ng gobyerno? Hindi. Kaya kung ako sa inyo, sali na lang tayo dito sa NPA. Tayo na lang ang mag-umpisa ng ating sariling whatever. Ibagsak natin ang gobyerno. Pag tayo na ang nakaupo dyan, kayang-kaya na namin kayong alagaan. Yon. Ganun po yun, guys. Kaya nakakalungkot lang. Up until today, yung legacy ni Joma sa University of the Philippines hindi matanggal-tanggal. For the past several decades, UP was a fertile ground for the recruitment of young, impressionable, and gullible students to the local communist movement. Several red-leaning UP officials, administrators, and faculty members kept it that way. Many housing facilities in the UP campuses in Diliman and Los Baños as accessible safe houses for red recruiters and their comrades, avoiding arrests. Students enrolled in the arts, e.g. theater, journalism, are favorite targets of recruiters. Teddy Casino, ito lang masasabi ko sa iyo. Tigilan nyo na ang pambobola sa aming mga Pilipino. Hindi na obra yan. Tigilan nyo na yung litanya na kaya may NPA ay dahil kailangan may nagtatanggol sa mga taong bayan laban sa kahirapan, laban sa injustice, laban sa impunity, laban sa korupsyon, at laban sa opresyon. Tigilan nyo kami. Wala nang naniniwala sa inyo. Kaya nga paubos ng NPA.
So wala na. Paubos na kayo, guys. Might as well, alam nyo, kung gusto nyo talaga ng totoong, etong mga to, simple lang naman ang balik dito sa mga mokong na to eh. Kung gusto talaga nila ng totoong kapayapaan, sumuko sila. Yun lang, doon lang magkakaroon ng totoong kapayapaan sa Pilipinas. Kasi alam nyo, mga kotsero, wala pa akong nakita na gobyerno na sumuko sa mga terorista. Yun. So, good luck. Wala na rin kasing silbi yung pinaglalaban nila. Wala na rin naniniwala kasi sa kanila. Na-expose kasi yung mga kalokohan nila. Halimbawa, yung sa revolutionary taxes, imbis na bumababa sa mga nasa bundok, ginagamit lang pala pagpapakasasa ni Joma sa Utrecht. Nabisto yung mga leaders eh. And actually, really, sa totoong buhay, communism is really like that. Kung paano tumatakbo ang komunismo sa Pilipinas, more or less, ganun ho talaga ang gobyerno ng komunismo. Ang mga mayayaman dyan, yung nasa loob ng partido na nagpapatakbo ng lahat. Or yung mga kaalyado ng partido. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang yun. Yung nasa partido lang, tsaka mga kaalyado ng partido ang umaasenso. So, ayun po mga kotsero, I'll see you in our next Coach Jarrett Live. God bless everyone. See you tomorrow. Bye everyone. Bye.